Kinben Book 5, Chapter 19. Naging malaking usapan kaagad ang pagkatalo ng Palawan sa unang game ng Mimaropa League at ito ay ginawa ng Oriental Mindoro team. Hindi lang basta tinalo ang team ni na Derek Soco, kundi isang total defeat ang ginawa ng kalaban sa kanila dahil sa 27 lamang ng Tamaraws. Matapos nga ang labang iyon ay nakantsawan pa ang team ng Falcons ng mga solid supporters ng Puerto Princesa City team. Nakikita nga ang habang papalabas ng venue ang mga players ng Falcons ay damang-dama ang hindi masayang pakiramdam mula sa mga ito. Makikita nga si Soco na may saklob na tawil sa ulo at ganoon din si Aguilar na may pagkuyong pa ng kamao, lalo na nang makita nilang nakatayo sa malapit sa exit ng venue ang ilang mga players ng Divers. Parang lalong nadagdagan ng kahihiyang nangyari sa kanila nang makitang si Calvin Barrientos ay nakangiting pinagmamasdan sila. Nasambit na lang ni Reggie na lalong nakaramdam ng inis dahil sa mukha ni Calvin. Gustuhin man niyang gumanti ng pag-aangas ay parang nawala ito matapos ang pangit nilang pagkatalo. Hindi nga niya naisip kung paano ito nangyari at bakit wala man lang silang nagawa para pigilan si Henrik Ramirez. Huwag kayong mag-alala, kami ang sasalba sa inyo. Kami ang sunod na makakalaban ng Oriental Mindoro sa isang araw. Wika pa ni Calvin Barrientos at makikita rin ang ngiti sa labi ng ilang kasama nitong players. Wala rito si Rare dahil kasalukuyan itong nasa kabilang panig ng venue. Dito na nga sana magre-react si Reggie kaso nakaramdam siya ng pagtulak sa kanyang likod. Narito nga ang kanilang Captain Tank na bagamat bagsak ang kumpiyansa ay nagagawa pa rin ngumiti sa kabila ng pagkatalong iyon. Unang game pa lang naman, hindi pa tayo talo. Bumawi tayo sa next game, wika ni Tank, at pagkatapos noon ay tuluyan na nga silang nakalabas ng venue. Dahil nga sa pagkatalo ay hindi na rin sila nagka-interest na panoorin ang sunod na game. Si Calvin naman ay sandaling napasulyap sa kabilang exit at napatingin siya kay Ramirez. Kailangan naming maging maingat sa isang ito. Ganoon lang nila tinalo ang Palawan. Hindi pwedeng matalo kami rito sa baluarte namin. Sambit nga ni Calvin sa sarili at dito na nga rin makikita ang pagsisimula ng pagwa-warm up ng sunod na team na maglalaban, ang Marinduque at ang Romblon. Sandali nga rin napatingin si Calvin sa pwesto ni KA7 at hindi siya natutuwa sa pagpunta nito rito. Ano raw ang dahilan ng pagpunta nito sa Palawan gayong sa pagkakaalam niya ay wala naman itong pakialam sa mga teams na gaya nila o ng Palawan Falcons. Inalok nga rin niya itong makipaglaro sa kanya ng basketball kaso tinanggihan siya nito. Hindi ako basta tumatanggap ng hamon mula sa kung sino lang. Ito ang natanggap niyang sagot mula rito na hindi niya ikinatuwa. Kung nandito pa rin siya sa game namin, kailangang madaig ko ang naging performance ni Henrik Ramirez. Seryoso na nga niyang winika sa kanyang sarili. Mula naman sa lugar kung nasaan ang team ng Kalapan ay makikita nga si Baron na pakanta-kanta dahil sa tuwa. Sina Tristan at Marky naman ay parang napupuno na dahil pakaramdam nila ay inaasar sila ng isang iyon. Panalo kasi si Baron sa pusta niya sa Ormin habang talo naman ang dalawa. Sabi na nga ba at Oriental Mindoro ang mananalo? Kawawa naman ang home crowd dito. Sabi nga ni Baron na napatingin pa kina Tristan ng may pagngiti. Papatulan ko na ito. Nagtitimpi namang wika ni Tristan. Uy, ang lakas ng boses mo. Baka kuyugin tayo rito. Sabi nga ni Martin. Hindi kasi nila kasama rito sa pwesto sina Coach Isaiah kung kaya medyo maingay itong si Baron. Anong masasabi mo Ricky sa performance ni Ramirez? Tanong naman ni Maki sa kanyang katabi. Ang galing kuya. Pinakita niyang kahit siya ang pinakamaliit sa loob ng court ay kaya niyang makipagsabayan sa kalaban na nasa Maharlika rin. Ibig sabihin kuya, kaya ko rin gawin iyon. Sagot naman ni Ricky at bahagya namang napangiti si Mover nang marinig iyon. Mukhang mas lalong dapat na kaming mag-ingat ngayon kay Henrik. Ibang iba na ang laro niya kumpara noong kasama ko pa siya sa OMPL. Mas may gigil, parang desididong manalo lalo. Sabi naman ni Carlo sa sarili. Kaya ko pa bang mapigilan ng ganoong klaseng Ramirez? Naitanong naman ni Dre sa kanyang isip dahil pakaramdam niya ay napag-iwanan na siya lalo.
Naganap na nga rin ang ikalawang game ng Mimaropa League at tinalo nga ng Romblon ang team ng Marinduque sa score na 89-84. Ang player of the game nga sa larong iyon ay si Roy Bendawis na nakapagtala ng 16 points, 13 rebounds, 5 assists at 5 blocks. Dikit ang laban ngunit sa huling mga minuto ay na-foul out si Sos Manzano ng Marinduque na nakapagtala naman ng 22 points, 12 assists at 5 steals. Ang pagkawalang iyon nga ni Manzano ang ginamit ng Romblon upang tuluyan na nilang kuhanin ang unang panalo rito sa Mimaropa League. Natapos na nga ang unang dalawang game ng liga at mamayang hapon naman gaganapin ang ikatlong game sa araw na ito. Nababalitang sold out na nga raw ang tickets dahil kay Lastimosa. Mula naman sa hotel, makikita nga ang Team Calapan na magkakasama sa loob ng kwarto ni Coach Isaiah. Bago nga sila pumunta sa Palawan State University na venue ng laban, ay nagkaroon muna sila ng pag-uusap sa gagawin nila. Tatantyahin muna natin sila sa unang quarter kaya papabayaan ko kayong maglaro base sa play na gusto ninyo. Gusto ko munang makita kung paano sila maglaro laban sa atin. Sigurado kasi akong pinag-aralan na rin nila ang mga laro ninyo noong OMPL. Seryosong wika nga ni Coach Isaiah at matapos ang halos kalahating oras na meeting na iyon ay nagsibali ka na sa kani-kanilang silid ang mga players upang magpahinga. Maki Romero. Sige, tatandaan ko ang pangalang iyan. Natatawang wika nga ni Kyle nang unang makakilala sila ni Romero noon sa Maynila. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Nakilala nga niya ito na masayahin, mabait at palakaibigan. Ang linis-linis pa nga ng itsura nito hanggang sa nang muli silang nagkita ay nagulat na lang siya sa pagbabago nito. Anong nangyari sa'yo? Tanong nga ni Maki kay Kyle na may hikaw na sa labi, may hikaw na rin sa tainga at may tattoo na rin sa katawan at mayroon din sa dalawang braso nito na isang ahas na nakapalibot dito. Tapos kulay pula ang buhok mo. Pagngiti naman ang tugon ni Kyle na inilaglag na lang sa sahig ang yosi niyang hawak. Inapakan niya ito at pagkatapos ay bumuga ng usok. Naglakad na nga ito at dinampot ang bolang nasa hindi kalayuan. Pagkatapos noon ay ibinato niya ito kay Maki. Kasalukuyan kasing nasa loob sila ng isang basketball court na kasama sa inuupahang bahay ni Kyle. Laro tayo, hindi ka na siguro mananalo sa akin ngayon. May ngiting wika ni Kyle Lastimosa at si Maki naman ay napailing. Hindi niya sinagot si Kyle at mukhang kailangan muna nilang gawin ito para makausap niya ito ng maayos. Lumayas na ako sa bahay. Nabibingin na ako sa mga tao roon. Basketball na lang ang bumubuhay sa akin at gaya mo, marami na rin akong lugar na napuntahan sa paglalaro. Marami na rin akong nakalaban at mas gusto ko na lang maglaro ng basketball kaysa bumalik doon. Isa pa, nandoon naman ang paborito nilang si Kyrie. Ang good boy, ang mabait, ang perfect sa kambal nilang anak. Natatawang kwento ni Kyle kay Maki nang sila ay nasa harapan ng isang tindahan. May tig-isang bote nga rin ng alak sa tabi nila at ito ay matapos ang 5 rounds nilang paglalaro ng race to 21 na basketball. Mag-isa na lang ako pero mas masaya na palang ganito. Natatawang wika ni Kyle. Anong mag-isa? Nasaan na yung kinekwento mong sasagutin ka na? Napatawa naman si Kyle. Si Yen? Wala na, ikinasal na sila ni Kyrie. Laking gulat ni Maki nang marinig iyon. Naalala pa kasi niya noong 1 taon kung paano ito nagkwento sa kanya tungkol sa first love nito. Noong una nga ay natatawa siya kasi parang masyado na raw silang matanda para roon. Pero sinabi ni Kyle na mula high school hanggang sa college ay ito na raw ang babaeng kanyang gusto. Sinabi rin sa kanya ni Kyle na iisa lang sila ng nararamdaman. Nagkataon nga lang na anak ito ng mayor sa CDO City. Naging kami ni Yen pero nagulat na lang ako nang nakipag-break sa akin. Then after ng ilang buwan, nalaman ko na lang na ikakasal na pala siya kay Kyrie. At buntis ito. Nagsuntukan kami noon ni Kyrie sa bahay at gaya ng inaasahan, ako ang lumabas na masama. Natatawang kwento ni Kyle kay Maki. Pero okay na naman ako ngayon. Masaya na ako sa ginagawa ko. Halos 1 taon na rin ang mangyari yun kaya wala na sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mayroon kay Kyrie. Kambal kami pero siya lagi ang paborito. Kaya siguro mas maganda na rin ito. Sarili ko na lang ang iisipin ko. Hindi ko na kailangang magpakabait sa kanila.
Natatawang wika ni Kyle habang si Maki naman ay nakaramdam ng lungkot sa pinagdaanan nito. Hindi niya inaasahang maririnig niya ito rito dahil lang makilala niya ito ay punong-puno ng tuwa ang mukha nito. Ano na ang plano mo ngayon? Tanungan ni Maki at si Kyle naman ay bumuga ng usok mula sa kanyang sigarilyo. Mag-basketball dahil doon na lang ako masaya. Kita mo naman, tinalo na kita kanina. Pagyayabang na nga lang ni Kyle at napailing na lang si Maki. Tsamba lang iyon, huwag kang masyadong mayabang. Wika ni Maki at tinawanan naman siya ni Kyle. Kasunod din noon ay nakita na lang nila na nagre-ring ang phone ni Maki na nasa ibabaw lang ng patungan nila. Lagot ka na naman. Hoy Maki, nasaan ka na naman? Ito ang bungad na sabi ni Christine, ang kanyang girlfriend, at napatawa naman ng marahan si Kyle na naisipang pagtripan si Maki. Pre, shot! Salamat sa libre mong alak. Nanlaki nga agad ang mga mata ni Maki dahil doon at lalo namang lumakas ang boses ni Christine sa kabilang linya. Napatingin nga rin siya kay Kyle na tawang-tawa sa kanya. Kasama ko lang ang kaibigan ko. Mabait ito. Si Kyle Lastimosa, kaibigan ko ito. Isa sa mga mababait kong kaibigan kaya wala kang dapat ipag-alala. Nasabi na nga lang ni Maki. Nang marinig naman iyon ni Kyle ay bahagyang nagdilim ang kanyang paningin at marahang napangiti. Dito niya napagtantong ang dami nga pala niyang naikwento kay Maki na hindi niya ginagawa sa ilang nakalaro na niya sa basketball o sa mga nakainuman na rin niya. Mabait, kaibigan, nasisiraan ka na Maki. Nasabi na nga lang ni Kyle na nakaramdam ng kaunting tuwa dahil may napagkwentuhan siya ng nangyari sa kanya nang hindi inaasahan. Makikita ngang puno ang audience area ng Palawan State University Gymnasium. Maging ang mga players ng dalawang Palawan team ay nagulat dahil sa nakita nilang manunood ng Calapan City versus Occidental Mindoro. Dahil yata ito kay Lastimosa, tingnan mo ang daming babae. Sabi nga ni Rare kay Calvin na napaismid na lang. Nang magsipasok na nga ang dalawang team na maglalaban, ay doon na nga umingay ang mga manonood. Nang pumasok na ang isang lalaking may puti at itim na buhok, makikita nga ang kalmadong paglalakad ni Kyle Lastimosa habang nakatingin sa kabilang team. Good luck Maki. Good luck Kyle. Pero kami ang mananalo rito. Sabay na sinigaw ng dalawa sa kanilang isip nang magkatinginan sila.